Hello po mga katambay, si Kamanong pong muli sa Tambayang Makabayan. Komento ni Kamanong. Ito po, meron naman tayong kukomentuhan mga katambay. Talagang ipagpapasalamat po natin ito sa kamera dahil talagang advance po sila sa lahat ng ginagawa nila sa kamera, sa sa pangunguna po ng ating napakagaling at napakamahal na speaker po na baka loobin di umano maging susunod na Pangulo ng Pilipinas. Kasi po ito po talagang malayo pa po ang katapusan ng taon pero excited na po ang Kamara na talakayin na po ang ang nalalapit na next year na 2025 national budget mga katambay. Ito po, pakinggan po natin ang balita. Pero bago po yun, thank you po sa gusto po ng ating napakalit na channel sa YouTube, TikTok, Tambayang Makabayan. Ito po mga tambay, panoorin na po natin pakinggan. Posibleng simulan na ng Kamara sa mga susunod na linggo ang pagdinig sa panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. Inilatag naman ni House Speaker Martin Romualdez ang mga sektor na bibigyang prioridad sa panukalang pondo. Si Mela Lesmuras sa sentro ng balita, live. Naomi, tiniyak ng liderato ng Kamara na bibigyang prioridad nila sa panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon ng mga programa patungkol sa aspekto ng kalusugan, agrikultura, gayon din sa iba pang pangailangan ng ating mga kababayan. Sa pagbabalik sesyon ng Kongreso sa Lunes, tiniyak ni House Speaker Martin Romualdez na patuloy nilang tututukan ang pagtugon sa pangailangan ng ating mga kababayan. Isa sa mga inaabangan sa Kamara sa mga susunod na linggo ang budget season o pagtalakay sa panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. Kate ni Romualdez, kabilang sa mga bibigyan nilang prioridad ang mga programang pangkalusugan ng pamahalaan. Kahapon, kasama si First Lady Liza Araneta Marcos at iba pang opisyal ng gobyerno, pinangunahan ni Romualdez ang groundbreaking ceremony ng isang bago at state-of-the-art 15-story tower complex sa West Visayas State University Medical Center sa Iloilo City. Bahagi ito sa mga hakbang ng pamahalaan para ibayong matugunan ang mga pangailangang medikal sa Visayas at maging sa Mindanao, kaya talagang pinaglaanan nila ito ng pondo. After passing the budget, this is part of our oversight functions. We want to make sure dapat malaman natin kung maayos ang pagbaba ng ating budget, ang resources ng gobyerno sa itong mga initiatives. Sa gitna naman ng mga issue sa First Lady, naghayag ng buong suporta para sa kanya ang House Leader. Ma'am, basta alamin mo to, we all love you and we are all behind you. So you are in home territory and that we will support you all throughout the term and beyond of President Ferdinand R. Marcos Jr. Para naman sa sektor ng edukasyon. Ayan po mga katambay, talagang nagpahayag pa po ng talagang suporta sa First Lady ang speaker. Talagang napaka-powerful din po ng First Lady natin ngayon mga katambay. Talagang parang dinaig pa ang halal ng bayan ang First Lady. Talagang nawala na po, di ba? Wala na pong unity team din. Sa tingin ni Kamanong, wala nang unity team. Inumpisahan na po nila ang politika eh. Napakaaga rin po nilang binakbakan si BP Sara, tinamnan ng issue na galing po sa kanila. Yung confidential fund, galing po sa opisina ng presidente, at binigay po nilang na halos matatapos na taon. Kaya sabi nga ng mga matatalinong tao, planted nangyari. Kaya ito po, excited po ang Kamara po sa national budget po na 2025. At sinabi po kung saan po tututukan at dadalin at priority, kalusugan at ang ating, food. Nasama po ang food dyan, kasi malaking problema po ng bansa ngayon, di ba? Sinasabi, kalusugan, pero hindi sinama po ang trabaho, mga katambay. Pero yung pangailangan natin sa sektor ng agrikultura, nabanggit po ng speaker. Pero po yung trabaho na magbibigay po ng kwarta sa ating bulsa at makakabili ng mga bilihin na sinasabi na tututukan.
Yun po ang mabigat na problema natin. Kung wala tayong makuhang trabaho at wala tayong trabaho, ano ibibili natin doon sa produkto na tututukan po ng gobyerno. Pero napakahirap pong paniwalaan sa tingin ni Kamanong. Di ba? Dahil magdadalawang taon na. Gada budget po na ganyan po nangyayari. Binabudgetan po ng malalaki ang agrikultura natin, lalo ang DA, di ba? Naging secretary pa ang Pangulo diyan ng mahigit 1 taon. Pero bumulusok po ang presyo po ng bilihin natin. Dahil nung may pandemic pa tayo, 38, 39, wala pang 40 ang bigas natin noon, may pandemic pa. Pero ngayon po, walang pandemic, papunta ng 80, mga tambay. Yung pangarap daw po, di umano ng Pangulo na 20 pesos, ngayon 1/4 na lang. Mga tambay, hindi na kilo. Yun po yung pinaka high-end na bigas. Ano, 70 plus, yung talagang masarap na masarap. Pero yung pang mahirap na bigas, 50 plus. 50 plus na, mga tambay. Kaya po, nakakalungkot lang po. Talagang hindi pa nakakalahati ang taon, pero excited na po ang Kamara na umpisahan naman po ang kanilang budget, national budget, mga tambay. Nakakalungkot lang. Pero paano maniniwala ang majority ng Pilipino ngayon, mga katambay? Doon sa natuklasan po na hindi po niyo sinasagot, Mr. Speaker, at ganun din po sa Senado. Yung napakalaki po naging legal corruption po ninyo, di umano. Sabi po ni dating Pangulong Duterte, at ganun din po yung nakatuklas na may dokumento na sa inyo rin po nakuha. Yung ginawa pong batas ni dating Senador Pampilo Lacson na naging exempted po kayo sa COA. Hindi po kayo po pwedeng hingan ng mga resibo kung paano po nauubos ang budget nyo dito po sa national budget na tinatawag. Taon-taon, mga katambay, di po ba? Wala po, kung hindi pirma lang. Kayo po mismo lang gagawa kung saan nyo po dinala, pero walang resibo. Exempted. At wala pong kayong inilalatag po sa taong bayan kung saan po napupunta ang mga proyekto po na ginagawa ng mga congressman sa lalaki ng pondo, di po ba? At lalaki daw po ng mga travel fund, extraordinary pa. At meron pa confidential fund na ubod ng lalaki. Sa national budget kinukuha, mga katambay. Kaya po, napakahirap po pagka ganyan po ang may issue po ang Kamara at Senado. Tapos sila po di umano umahawak ng pera ng national budget, talagang mag-iisip po ang mga Pilipino, mga katambay. Dahil hindi po nila sinasagot yung paratang po na mabigat ni Pangulong Duterte na i-open nila ang libro nila. Open nyo ang libro nyo para kay paniwalaan ng mga Pilipino. Ang mga mambabatas natin, lalo ang gumagawa di umano ng national budget. Di po ba, mga tambay? Dahil ito po, issue po ng kaperahan ito. Dahil ito po lahat ng Pilipino ay nagko-contribute po dito. Mga negosyante, mayaman, mahirap. Lahat po tayo may contribute po sa hinahawakan nilang national budget. Pero may issue po silang napakalaki na hindi po nila niniresolba at hindi po nila sinasagot. Lalo po yung pahayag po ni dating Pangulong Duterte na open the book. At sinagsabihan pa po sila ng pinakabulok at rotten na konstitusyon sa bansang Pilipinas. Ang Kamara at Senado. Pero nagtaing ang kawali po sila, ang Senado at ang Kamara. Ang ginawa po nila, binaliktad po nila. Tinamnan po ng mga kung ano-ano pong kaso o hindi naman po kaso, kung ano-anong issue ang binato po sa dating Pangulong Duterte. Ganun po ang isinagot ng Kamara doon sa binabato pong issue sa kanila na na naging legal corruption po. Kaya ngayon po, ano po ang masasabi natin, mga katamay, mga kababayan, dito po sa masyado pong maaga, wala pa pong kalahating taon, agresibo na po ang Kamara na umpisahan na po ang kanilang national budget again. Yung budget po natin ngayon 2024, ano po ang nangyayari, mga katambay? Naging progresibo ba yung sinasabi nila agrikultura natin at yung kalusugan natin? Napakahirap pong sitwasyon natin. Paano tayo lulusog, mga katambay? Paano tayo lulusog kung yung pagkain natin binibili pang araw-araw, hindi natin kayang bilhin ng sapat? Kakarampot lang po ang nabibili natin dahil sa taas ng bilihin. Kasabay pa ang kuryente, ang gasolina,
At ang yung panluto natin, mga silane o pampaluto, mapakamahal din. At nag-aamba pa rin ang problema sa tubig at kuryente, mga katambay. Tapos, meron na ng pinakamalaking national budget ang ibibigay ang gobyerno natin ngayon. Sa agrikultura natin at sa health, mga katambay. It's amazing, Kayo po, ano po masasabi nyo? Dapat po bang pagkatiwalaan ng taong bayan ang humahawak ng national budget kung meron po silang issue ng napakalaking naging legal corruption? Nagtatanong lang po si Kamanong. Nagtatanong kasi po itong mga kinukomento ni Kamanong ay nanggaling din po sa mga powerful na politiko na katulad po ni dating Pangulong Duterte. Kaya nagkomento lang po ako at nagtatanong din po bilang Pilipino at bilang taxpayer din po na yung pera po ba na ginagawa sa national budget ay napupunta po ba talaga sa tama? Di po ba mga tambay? Kaya po abangan po natin mga tambay at pwede po tayo magkomento dito po sa ating comment section mga katambay. At muli po si Katambay Manong po nagsasabing tis-tis lang, makakabangon pa at loobin maiayos ang sinasabing worse and rotten at bulok na konstitusyon, loobin maayos po nila yan sa darating na panahon. Muli po si Katambay Manong po nag-iwan pong paalam, tis-tis lang po, may pag-asa pang makabangon ng ating bansa. Bye-bye!